Okay. Yeah, magandang gabi, Jalmin. At Ah, live po tayo ngayon dito sa Kwentong Low Carb, episode 92. Bumati po kayo sa ating taga-subaybay at followers ng Facebook. okay, magandang gabi po, Uncle Justin at sa lahat ng mga taga-subaybay niyo po dito sa Kwentong Ka-Low Carb. Um, by the way, na-introduce na rin po ako ni Uncle Justin kanina. So, ah, gusto ko lang din ibahagi 'no, yung, background ko muna sa Yeah. konti lang. By the way, I'm a registered nurse at isa pong full-time hands-on mom sa kambal kong anak na may special needs or autism spectrum disorder and with ADHD. And part-time din akong nagtuturo ng financial literacy at isang low-carb advocate. So ngayon, thank you, Uncle Justin. Masaya po ako ngayon na maibahagi ko yung low carb journey ng family ko dito sa episode mo ngayon sa kwentong low carb. So, nagpapasalamat din ako sa buong team no ng kwentong ka low carb at napakaganda ng platform na ito to inspire and maraming tao na for sure matutunan no tonight yung naging journey namin dito sa low carb. And maibabahagi ko din kung paano namin sinimulan ito as family, no? Hindi lang sa sarili ko but for the whole family. Syempre hindi lang in our own health but for the whole family na rin. So thank you po Uncle Justin for this opportunity. Okay. So, Jalmin, ganito. Diretso ko na sa iyo ang iyong makulay na kwento, no? Yung ano ang iyong kalusugan before ng low carb, paano mo natuklasan ng low carb lifestyle, at anong ginawa mo? May coach ka ba o nag-self-study ka? Anong result nito hanggang sa paano ang ginawa mo na-influensyahan mo pati ang iyong mister ang application ng low carb at dietary intervention sa iyong mga special. So go ahead please, ituloy-tuloy mo na para ma-maximize natin ang ating oras. Okay, thank you Uncle Justin. So by the Yeah. way, before ako nag-low carb, yung condition ko, actually, may halong kaba, Uncle Justin. Kinakabahan ako. Okay. So, Yung kang tubig. yes. Wait lang po. Okay, thank you po. Okay, first of all, bago ko natuklasan itong low carb, dumaan muna ako sa mga karamdaman. Siyempre, tayo mga tao, natural na bago natin hanapin ang isang bagay, dapat meron munang mangyari eh. So, sa sa part ko naman is una, marami akong dinaramdam sa likod ko. So, konting ano lang, ma-expose sa hangin, sa electric fan, talagang maya-maya, may pinapahid na sa likod dahil siguro sa dami ng hangin. So, maya-maya, tinatawag na si mister para magpahilot. And then, dahil din sa before, medyo hindi lang, medyo malaki na din kasi ako that time. From nung nag-asawa ako hanggang sa nagkaanak, syempre mga nanay, for sure maraming nakaka-relate nito. Yung nanay,
yun yung nag-uubos ng kinakain ng mga anak nila kasi sayang, 'di ba? So, doon ako nadali, kain ng kain. Aside sa magana na kaming kumain dito sa bahay, so ako pa yung taga-ubos ng pagkain ng dalawa kong anak. So, isang factor din yun na talagang tumaba ako, lumubo yung katawan ko. Pero, isang araw, naramdaman ko na lang na sobrang sakit na ng paa ko kasi siguro sa bigat ko na. And then may history din kasi ako na nahulog before sa hagdanan at doon na-trigger yung aking pagkaroon ng mataas na uric. So, simula nun talagang nararamdaman ko na yung pagsakit ng paa ko kapag nakakakain ako ng mga lamang loob, mga munggo, mga beans, yun. Yun, nararamdaman ko yung sakit sa paa. Pero dumating sa point na talagang gumising ako sa umaga tapos hindi ako makakilos sa sobrang sakit ng paa ko. And then, every morning ako pa naman yung kumikilos sa bahay. So, yung husband ko early pa umaalis, papuntang trabaho. So, dalawa na lang, ay ako at saka yung dalawa na lang naming anak ang naiwan sa bahay. So, sabi ko, hala, paano ko kaya magagawa yung mga kailangan kong gawin kasi ano, ang sama ng pakiramdam ko that time. So, napapaiyak na lang ako sa sobrang sakit. Tapos, medyo na-elevate naman yung pain that time. Pero sabi ko, dapat hindi na yun maulit. Kasi paano na lang yung mga anak ko, yung husband ko, sino na lang ang mag-aalaga sa kanila. So, yun yung turning point ko po, Uncle Justin, na maghanap ng solusyon. So, dahil yung concern ko that time is yung health ko, gusto kong mag-reduce. So, naghanap ako sa internet, Google, YouTube. Hanggang sa, ayun, nakita ko sa YouTube yung video ni Dr. Josephine Rojo. At dun ko na actually ang ano ko lang naman talaga nun intention is paano magpaliit ng ano ng tiyan. So nakita ko yung title ng kanyang video na paano magpaliit ng tiyan in just 2 weeks. So sabi ko, wow, pwede pala yun. So pinanood ko na. Pero sabi ko, so through diet pala ito. Na-mention niya nga doon through low carb diet. So, sabi ko yung iba nagagawa ko na siya, pero meron mostly talaga hindi ko pa alam. Kasi dati nag-e-exercise na ako, tapos umiinom na ako ng black coffee with lemon para lumiit yung tiyan ko. Pero hindi ko pa nakikita yung resulta. So, iniwasan ko na yung mga bawal, mga soft drinks, junk foods, mga sweets. So, talagang pinili ko yung ano, yung healthy lifestyle. Pero sabi ko, bakit parang wala pa ring nagbago? Parang ganun pa din naman yung nararamdaman ko. At saka, ang taba-taba ko pa din. Sabi ko, halos araw-araw na ako nag-exercise, pero parang wala pa rin namang nabawas sa timbang ko. Kaya nung napanood ko na yung video ni Dr. Josephine Rojo, doon ako nagsimulang mag-aral ng mag-aral ng mag-aral hanggang nag-research na rin ako in my own. Tapos sabi ko, okay, so ganito pala yung ano, yung practice ng low carb. So, buti na lang si Dr. Josephine Rojo, nagbibigay siya ng free list of foods, yung safe foods, cautious, at saka danger food. So, chinek ko yon at yun na rin yung naging guide ko actually sa pag-low carb. Hanggang sa sabi doon kasi within 2 weeks, kasi yun yung parang healing process mo pag ginawa mo yung pagtanggal ng rice, ng bread, ng pasta, mga noodles, then mga soft drinks and sweets. So sabi ko, okay, tatanggalin ko muna to in 2 weeks.
At susundan ko yung ano yung sinabi to ni Doc Rojo. So nung in-apply ko na siya sa sarili ko, kasi nagkaroon ako ng ano ng knowledge, ng idea paano siya gawin. So in-apply ko muna siya sa sarili ko hanggang sa halos everyday since nung nag-start ako day 1 hanggang nag 2 weeks, everyday talagang nire-record ko yung weight ko, tapos yung pakiramdam ko, ino-observe ko din, Uncle Justin, kung ano na ba yung epekto nito sa akin. Kaya meron nga ako dito, Uncle Justin, ito yung calendar ko. Oh. Talagang kinip ko talaga to. May 2023. Yung exact date is May 17. May 17, 2023. Yan yung ito yung yung araw na nag-start talaga akong mag-low carb. Halos everyday nililist ko. Though yung weight goal ko that time, nung sabi ko nga, 28 days. Actually, 2 weeks, 14 days. Sabi ko, parang hindi ko pa yata na nahihit yung weight goal ko. Tapos, nung 28, actually 46.5 kilogram na ako. So, dapat ang weight, kasi height ko 4'11", tapos ang pinaka-ideal weight dapat sa akin is nasa 45 kilograms. So, sabi ko, uy, parang konti na lang, mahihit ko na yung yung weight goal ko. Parang sabi ko, parang ang bilis nito, hindi pa ako nakapag-exercise. Nag-lose na ako ng weight. Tinanggal ko lang yung mga bawal na mga pagkain. So sabi ko, ay wow, parang doon ko na naramdaman yung ang gaan ng feeling ko. Tapos yung mga hangin sa likod, parang ay hindi ko na masyadong nararamdaman. Tapos, dahil medyo magaan na nga yung pakiramdam ko, hindi ko na rin masyadong nararamdaman yung sakit ng paa ko. And then, tinuloy-tuloy ko lang, hanggang sa, ayun nga, may nakapansin na sa akin na, yung family ko, sabi na, hala, ba't parang lumiit ka yata ngayon? Parang, ang payat-payat mo na ngayon. Tapos, syempre, ang saya-saya ko kasi first time kong marinig sa kanila na payat. Kasi dati, ang dinig ko lagi, chubby, mataba, mamon. So, yun yung lagi kong naririnig before. And then ngayon, so, yung naman, yung iba, sabi, oh, sobra mo namang nipis na ngayon, kain-kain din ng rice. So medyo may dating na negative, pero para sa akin, tinake ko 'yun as positive kasi sabi ko, anyway, dapat yung mindset ko talaga that time, sabi ko, expect talaga na may mga negative comments or positive comments. So sabi ko, ang mahalaga, alam ko kung ano yung nararamdaman ko sa sarili ko na that time. So, ayun, tinuloy-tuloy ko lang, Uncle Justin. Kaya, that time, sabi ko parang, oo nga, no, sobrang payat ko na. So, siguro, this time, kailangan ko nang mag-exercise, pero hindi na yung pampapayat. Exercise na para magkaroon ng muscle. So sabi ko, at least kung magkalaman na, hindi na yung taba, kundi muscle na yung i-build ko sa sarili ko. So, ayun, exercise na kami ng mga anak ko, walking every morning. And then, minsan, ako lang din sa sarili ko, nag-exercise ako every day dito sa bahay. Hanggang sa, um, ayun na, tuloy-tuloy na yung yung paglo-low carb ko. Wala na akong mga yung dati kong mga nararamdaman na hindi maganda, unti-unti na siyang nawawala kahit nga yung pagkaroon ko ng hemorrhoids during pregnancy ko, medyo lumabas kasi siya. And then dahil sa medyo bumigat na rin ako, tumaba, so parang talagang lumaki siya. Pero nung nabawasan na yung timbang ko, ayun na, tawag nito, ano na, hindi ko na siya ma-feel.
So, sabi ko, ay talagang ang ganda ng ano ng resulta sa akin ng paglo-low carb. And by the way, Uncle Justin, nakalimutan kong i-mention yung weight goal ko na ano ko dito na nakita ko kasi sa record ko dito sa calendar. 36 days after na hit ko yung weight goal ko na 45 kilograms. So, sabi Wow. ko, ay, yun lang pala ang ano, ang sikreto. So, dati ang dami kong ginawa, halos exercise na more than 30 minutes to 1 hour na exercise. Pero konti na yung pawis. Tapos halos walang nabawas sa timbang. So, ayun, marami ng mga nakapansin at parang na-curious sila ano daw ginawa ko. So sabi ko ano lang ako, nag-low carb diet lang ako. So may iba na-encounter ko na nag-low carb din. So parang nakakatuwa na may nakikita ka rin katulad mo na nagpa-practice ng low carb. So parang nakaka-relate talaga kami sa isa't isa. So hanggang sa um mga January 2024, sabi ko sa ano ko, sa husband ko, "Uy, mag-ano ka na, mag-start ka na ng low carb kasi bagong taon na, oh." Pero lagi ko na 'yan siya dati gina-encourage, Uncle Justin na mag-low carb. Sabi ko, kasi yung diabetes niya, may maintenance siya. So, Oo. sabi ko, ano, start ka ng mag-low carb, eh, control natin yung ano, yung kanin mo, ganyan. Pero, that time wala pa siya yung parang hindi pa siya ready, hindi pa siya willing to do the low carb. Pero nung nakita niya na yung resulta talaga sa akin na tuloy-tuloy, parang sabi niya, "Uy, parang okay okay siguro mag-low carb na din siya." So, by January 2024 nagsimula na rin siyang mag-low carb. So, sabi ko, okay ganito para hindi ano, para hindi ka mabigla, siguro yung every morning tanggalin muna natin yung rice for the whole week. So, tinanggal namin yung rice niya for the whole week. And then the next week, yung ano na, yung lunchtime, tinanggal na namin yung rice. Tapos nung third week, tinanggal na namin yung evening. So sabi ko, okay, ano, focus tayo sa ano, sa ulam. And then that time, nag-start na rin kasi ako mag-change ng mga yung condiments namin dito sa bahay, Uncle Justin. Tinanggal na namin yung mga toyo, yung mga yung mga magic sarap, tinanggalan namin yung mga gano'n na mga ano, pampalasa sa pagkain. So, tinanggal na namin. So, yung kasi ako yung nagluluto, so ano na lang, more on salt and pepper lang talaga yung pampalasa. And then, dagdag na lang yung sibuyas. Lately ko nga lang din nalaman na sibuyas is also, ano pala, mataas din ang carbs. So, ay sabi ko, siguro unti-untiin na natin 'tong medyo tanggalin yung ano, yung sibuyas. Kasi isa din pala 'tong ano, 'tong, high carb. So, ayun, yung husband ko, nag-ano din siya, na na-feel niya din na parang magaan na rin yung pakiramdam niya at saka sabi ko mag-start ka din sa ano, ano ba yung weight goal mo? Para dun natin maano, ma-check kung effective ba talaga yung paglo-low carb mo. So, nung nag-ano na siya, nag-monitor na siya ng weight niya and then at the same time doing the low carb, ayun na, bumababa na talaga din yung timbang niya and then sabi ko monitor mo din yung ano, yung sugar mo kung talagang bumababa din. So, sabi niya, "Ay Nay, yung ano ko, yung sugar ko ano na within ano na, unti-unti na lang siyang bumababa, Uncle Justin, yung ano." Hindi ko lang maano maalala yung ano, yung nakuha niyang, sugar level that time, pero pababa siya ng pababa. Tapos hanggang sa sabi niya, "Nay, yung ano ko, yung sugar ko eto na." So sabi ko, "Wow, talagang effective pala talaga ang low carb 'no?" Parang ano, parang magic na hindi mo maintindihan kung bakit,
wala ka namang ibang ginawa kundi nag-ano ka lang man, nagtanggal lang ng mga bawal na ano, na mga pagkain. So, hanggang sa na-inspire din siya na and Mm. then natuwa din siya sa naging resulta. Hanggang sabi Mm. ko, "Ay tay, puwede 'pag 'yan nag-ano, nagtuloy-tuloy, puwede na nating tanggalin yung maintenance mo." Kasi ano, dati nag-i-inject 'yan siya dito, 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 Hmm. hanggang sa nag-complain na siya daw na masakit na yung pusod niya. So, Mm. chininge ng doktor into tablet na lang. So, sabi ko, Mm. "Sige lang, ituloy-tuloy mo lang 'yan." Hanggang sa nagtuloy-tuloy din yung pag-normal ng kanyang sugar, and then tuloy-tuloy din yung diet niya, yung pag-e-exercise. Kasi yung sa exercise naman, Uncle Justin, Mm. ah, ano, tawag dito, nag-ano kami, nag-enroll kami sa MMA, Mixed Martial Arts. Hmm. So, yun Mm. yung naging exercise namin at bonding together ng husband Mm. ko. So, every weekend meron kaming MMA. So, magandang ano yun, partner ng ano namin sa low carb tapos MMA. And then at the same time, individual, meron kaming kanya-kanyang exercise every day. So, Mm. yung husband ko na dati, ano lang kami, maglakad lang kami niyan sa mall, parang tamad na, maya-maya pagod na yan. Pero ngayon, Oo. sobrang active na. Siya na yung nag-i-schedule sa sarili niya na, "Nay, mag-ano ako ha, mag-jogging ako mamaya." So, nag-ano naman siya na next day, nag-decide na siya na siguro mag-ano na ako, mag-walking na siguro ako two times or three times a week. So, Hmm. wow! Grabe, improving, sabi ko gano'n. Yung dating Oo. tamad na tamad mag-exercise, ngayon siya na yung ano, nagsasabi na mag-e-exercise. So, talagang malaki yung naging pagbabago 'no, sa ano, sa Mm. lifestyle niya. Kasi dati, siyempre sa work niya kasi, Uncle Justin, Mm. more on meetings, tapos, kain doon, kain dito, tapos may mga meetings pa outside. So, Oo. siyempre, hindi makontrol yung kain. And then, aside that, mahilig din kasi siya before sa, mga chichirya, drinks, and then meron din silang ano kasi, lahi nila sa family nila is, diabetes. So, talagang, Mm. namana niya yon yung diabetes. So, sa part ko din, Uncle Justin, isa din kasi na nag-decide akong mag-low carb is, habang inaaral ko yung ano, yung low carb before, na-realize ko na oo 'no, yung parents ko ano din, may lahing high blood, may lahing diabetes. So, dapat ingat din talaga ako sa sarili ko. Kaya, before na nag-low carb pa ako, talagang iniwasan ko na yung magkape-kape kasi nga baka manerbiyos. Pero nung, nag-low carb ako, dun ko na na-appreciate yung kape na with a pinch of salt. Sabi ko, "Ay, Oo. hala, natanggal yung ano, yung pait at tapos ang sarap inumin." Sabi ko, "Ay, wow, parang ano 'no, parang magic." Tapos, um, yun din yung naging, ano ko, na-sustain yung ano, yung hindi hindi ka madaling magutom. Yun din yung isa din sa na-amaze ako dito sa low carb, hindi ka madaling magutom. Mm. Kasi sabi ko, "Ay wow, marami akong mga natuklasan dito, marami akong natutunan." At the same time yung husband ko din, sabi ko, "Why not try this one?" So siya din, kumbaga before parang nung wala pa masyadong result sa akin, parang ang hirap i-convince. Pero nung nakita niya yung result ko, parang siya na yung parang, Oo. "Oo, oo," parang parang siya na yung mismo yung nag-uuna minsan sa akin, Uncle Justina. Parang hindi na mahirap mag-convince ng tao na, "Uy, gawin mo 'to," Mm. ganyan. Kasi Mm. sa work ko din before as a nurse,
nag-health education kasi kami before nung sa work ko. So ngayon parang bumalik ba yung pag-ano ko ng health education sa una dito sa family ko, then sa mga friends ko. So nakikita nila yung result ko. So parang masaya lang kasi parang ano ko ba, nailipat ko sa ibang tao, una sa husband ko. And then, siyempre yung husband ko nag-ano na, nag-low carb na, nakita na rin yung may result na rin sa kanya. That time, napanood ko rin si Dr. Josephine Rojo na she's pregnant. Tapos, nung nanganak siya, she's pregnant and then naka-low carb. Sabi ko, uy, pwede din palang mag-low carb kahit buntis. And then hanggang sa nag-ano siya, nag-deliver, tapos yung baby niya, lumabas na, nagbe-breastfeed sa kanya hanggang sa dumating na sa siguro sa 6 months kasi yan yung time na kumakain yung bata. Sabi ko, hala, ni-low carb niya din yung baby niya. So sabi ko, oy, parang that time kasi yung sa mga anak ko naman this time, Uncle Justin, nag-aaral na din ako kung ano yung diet nila for kids na may autism. Kasi ano sa kanila dapat gluten-free, mga ganun. Pero nung inaaral ko yung diet para sa kanila, parang nakikita ko dito sa low carb na parang ganun din naman ang mga tinatanggal. Meron silang mga elimination diet. So, sabi ko, kung nagawa yun sa sa baby ni Dr. Rojo na i-low carb, baby ha. So sabi ko, why not i-apply ko din sa mga anak ko? Mag-low carb since dun sa diet nila, walang sugar, walang mga mga pasta, walang mga tawag nito, yung mga tinatanggal na yung mga biscuits, yung mga milk. Sabi ko, uy, parang lalo na yung may mga soy na mga na mga ingredients tinatanggal na din sa pagkain nila. Sabi ko, parang ganito din naman sa low carb, parang may similarity. So sabi ko, before kasi mahirap kasi mag-prepare ng food na para sa sarili ko, then para pagkain nila. Pero nung sabi ko, ay, this is it. Parang ito na yata yung time na parang yung pagkain ko, pagkain na ng husband ko. Ngayon, pagkain na rin ng mga anak namin. So, hindi na mahirap mag-prepare. So, pero syempre, hindi yun yung diretsahan na tinanggal kaagad. Gradually lang talaga tinanggal. Yung first month, tinanggal muna yung mga processed food. Yung second month, tinanggal muna yung mga sweets. And then third month, tinanggal na rin yung mga mga gluten na may mga gluten na mga pagkain. So hanggang sa ayun na, nag-start ako sa low carb sa mga bata, which is medyo sa umpisa struggle kasi lalo na sa kanila sa may autism, meron silang sensitivity sa kanilang sa pagkain, sa texture, sa amoy. So, yun din ang yung ni-research ko din, Uncle Justin, kung ano yung mga nakasanayan nilang pagkain before. Parang minodel ko lang, tapos tinanggal ko lang kung ano yung mga bawal sa low carb, sa pagkain nila. So far naman, nung nag-low carb na sila, sabi ko, nag-inform muna ako sa husband ko na, Tay, i-low carb na rin natin yung mga bata kasi naaral ko na ganito pala yung pwede nilang maging diet. Kasi parang similar lang din siya sa low carb. Sabi ng husband ko, okay, sige, ikaw bahala. Basta alam mo na yung anong i-prepare na pagkain sa kanila. Sabi ko, okay, hanap muna ako ng mga alternatives, anong pwede sa kanila. Kasi para hindi rin mahirap sa kanila. So, naghanap muna ako ng mga alternatives na kakainin nila para pag nag-transition na sila into talagang low carb, hindi na mahirap sa kanila. Kaya, nung after kong kinausap yung husband ko, talagang
sinabihan ko rin yung mga anak ko na, "Uy nak, mag-ano na tayo ha, mag-low carb na rin kayo katulad ni mommy at daddy." Aba, sobrang saya nila, Uncle Justin, kasi wala na rin daw rice. Yay! Parehas Wow! na kasi ano na sila verbal na kasi sila ngayon, Uncle Justin. Unlike before, talagang hindi mo makakausap, walang reaction. So, Hmm. ngayon, at that time, talagang, wow, ang saya nila kasi wala na daw rice. Kasi yung boy ko, yung twins, boy and girl kasi yan, yung boy, Mm. si Sky, napaka-picky eater. So, medyo, ako, struggle ako magpakain before sa kanya. Pero nung nagsabi ako na i-low carb na sila, yun na, sabi nila na, wow, parehas na kami ng food ni mommy at daddy. So, natuwa din ako sa naging interaction nila kasi sabi ko, ay, salamat, hindi na ako mahirapang mag-prepare ng food. Isa na lang yung food na ipe-prepare ko. So, ayun, siyempre nag-start muna sa mga eggs, iba't ibang klaseng luto ng eggs kasi buti na lang hindi rin naman sila wala naman silang allergy sa egg, sa chicken. So, Mm. yun yung first na-serve ko sa kanila. So, ayun, maganda din yung naging yung starting nila. Pero, syempre, in the middle, ando na yung ay, parang ayaw niya nito, parang hindi, parang di pasado. So, kahit yung, hindi lang actually sa kanila, Uncle Justin, pati teacher nila sa school, yung family namin, informed din na low carb. Mm. Kasi in-explain ko sa mga bata na kailangan nyo nang mag-low carb kasi, imagine, Uncle Justin, sabi ko before, wala naman itong mga kinakain ng mga sweets. Wala naman 'tong mga kinakain na ng mga bawal, pero bakit ang hyper pa din? Hala, nung nalaman ko kay Doktor Rojo na ang rice pala sa isang cup is 10 teaspoon of sugar, sabi ko, Ah. "Oh my goodness, yun pala yung number one na ay iniiwasan mo pero yun yung everyday na pinapakain mo sa kanila, Mm. sugar. Imagine Yeah. mo parang naka-coat lang siya into rice pero 'pag pinasubo na pala yung sugar pala yung kinakain nila which is iniiwasan mo silang kumain chocolate, candies, mga juice. Ayun, sabi ko ito pala yung number one suspect dito sa kinakain niyo everyday, yung rice. Hala, nung tinanggal ko nga yung rice sa kanila, Uncle Justin, dun ko na rin napansin na, hala, medyo na-lessen nga talaga yung pagiging hyper nila. And then, doon na nagsimula na, okay, ito pala yung yung mga hindi dapat na sa kanila na kinakain. So, doon ko na siya hinay-hinay na tinanggal yung mga pagkain na even mga dilata, mga frozen na mga, alam mo yun, yung mga pagkaing bata, yung gusto nila na mga hotdog, na mga, ano pa yung mga kinakain nila before na mga frozen foods na madaling i-prepare. So, yun, sabi ko ay inaware ko na din yung husband ko kasi siya rin naman yung taga-grocery sa amin. So, sabi ko, eto na yung mga tanggalin natin sa kanila. And then, bawal na yung mga biscuits, ganon. And then si teacher din, classmates nila, inaware din na 'pag nakakain sila nito, just expect yung behavior nila ganito. So sabi ko kay teacher nila, "Kung ayaw mong ma-stress teacher, please, don't give this food ganito kasi meron akong food na naka-prepare para sa kanila and they are in low carb diet." So ayun, aware naman yung teacher nila, yung Mm. classmate. And then yung sa family din namin 'pag binibigyan sabi ko, before sila nagbibigay nag-a-ask muna ng permission kung puwede ba ganito, ganyan. So, very important din na, yung sa paligid nila, aware din kung ano yung about sa diet nila para hindi rin sila kung sila ang mag-handle at least hindi rin sila ma-stress. So, yun yung
Naging journey namin sa ano sa low carb diet, Uncle Justin. Napahaba yata, Very, sobra. no. Uh, tatlong istorya yung ikwinento ni Jalmin, mga taga-subaybay, ano? So yung kanyang istorya mismo, yung chronic pain niya, yung paulit-ulit na sakit ng kanyang katawan, at pinaka-striking doon sa kanyang mga sakit ay lamig kapag tinatamaan ng lamig mula sa electric fan, ay lumalala ang kanyang sakit sa likod, ano? Parang at bata nalalagyan ng hangin sa likod, ano? At bumuti ang kanyang kalusugan doon, ano? Ang pangalawang istorya, at ito ay nakakatuwa at sa susunod siguro ma-interview natin ang hiwalay si Mr. Ano? Isang engineer si Mr. Ano? Apa. At yung kanyang tagumpay na ma-reverse ang kanyang blood sugar at maging normal ang kanyang diabetes ay very sabihin natin malaking triumph itong ganito. Yes. No? At ang isa sa pinakamahalaga, yung application, not necessarily directly direct cure doon sa mga ganitong special kids, no? Pero ang isang mahalaga dito yung maalis yung inflammation sa katawan natin. Yun yung pinaka-importante at nagpapabuti doon sa kondisyon ng mga bata. No? So, yung mahalaga na lesson na natutunan natin ngayong gabi, Jalmin, yung ancestral diet, yung fat and protein, meat, fish, eggs, healthy fats, ay pinakamahalaga na makain natin, maipakain natin ito sa buong pamilya, including the kids, no? Kasi ito ang healing food. Walang pills, walang ibang prescription. Alam mo yan, dahil isa kang nurse yan, ay nagiging dependent lamang ang mga mamamayan doon sa mga pills at prescription. While andito naman available ang mga real food, mga meat, ang mga fat, ang mga fish, ang mga eggs, at ito yung nagpapagaling talaga. At yun gusto nating mailinaw sa mga taga-subaybay yung gabi na tunay nagpagaling sa buong pamilya. No? Yes. Mga ka-low carb, itong sinalaysay ni Jalmin, excuse me, ay kwento ng kanyang buong pamilya. No? Isang tagumpay ito. Sabihin natin ganito, isang low carb revolution ito ng buong pamilya ninyo. No? Revolution in the sense na take ka ng isang very radical decision na nag-urong sulong na manatili doon sa dating framework ng mainstream framework ng medical care system para panatili gamitin sa ating pagpapagaling sa ating sarili. At bagkos, umalis ka doon sa ganoong framework at ginamit mo itong alternative, holistic, alternative at preventive na pamamaraan ng pagpapagaling ng ating sarili. So, natutuwa ako ngayong gabi, Jalmin, sa iyong mga ikwento at nagpapasalamat ako at nag-iisip ako ng iba pang sabihin natin part 2, no? Part 2 hanggang part 3 actually. No? At pag-aralan natin yung ganito na gusto nating i-impart sa ating mga taga-sumaybay at miyembro ng Life Without Rice movement, itong family endeavor na ito. Hindi na lamang isolated initiative ng bawat isa, kundi isang initiative na ito, ng collective initiative kumbaga ng pamilya at nating i-feature pa. Itong in particular dito sa yung Mr. Chance niya na normalize yung kanyang blood sugar at gano'n din doon sa mga bata. No? Sa mga bata, dahil sabi mo, nag-enroll kayo, the whole family, nag-enroll kayo sa MMA, no? Sa mixed martial arts.
Yes. Yes, Uncle Oo. Justin. Yung mga bata, taekwondo naman sa kanila. Oh, ayos. Alam O mo, kasi hindi natutuwa ako. sila pwede sa MMA pa, so Oo. taekwondo. So, yun, separate yung ano namin class. Tama yun, may mga pang-kids na taekwondo. So, anong belt na sila? Anong lang inabot? Ano na sila? White belt. Blue belt. Wow, blue belt na. No? White, yellow, blue. Ganun ba ang ano yan, Ano, ranking? white, yes, white, yellow, blue, then maging red na. Pero Wow. mag-blue high belt pa sila. Next level. Wow. Improve talaga. No? Mm-mm. So, uh, uh, liban sa kuan sa uh, more on cardio minsan ang ano effect ng ganitong exercise or fitness physical activity. Liban dito, ano ang mga exercise na ginagawa ninyo? May body weight Um, lifting ba? okay. Ako naman, Uncle Justin, every morning, pagkabangon ko pa lang sa bed, talagang naka-sit up na. Tapos, Mm. push up, nagpa-planking. Kasi gusto ko, Wow. pag gising, wala akong excuse na hindi ako makapag-exercise every morning. So, yun yung naging habit ko. And then, pati yung husband ko, pag gising namin, maya-maya, may gumagano na sa bed pa lang. Sabi ko, ano ba to? Anong may ano dito sa gilid ko? So, every Good, gising good. talaga, exercise na kaagad. Warm up, Uh, exercise. And then, sa mga bata naman, kasi routine kasi sila, uh, pag gising nila, meron din silang stretching sa paa, and then yung bote na may tubig, 500 ml at saka 1 liter. Yun din yung pinapabuhat ko sa uh, kanila. And then, uh, meron din akong nilagay dito sa part ng bahay namin na pull up. Nagpo-pull up. uh. Ayan. So, parang Wow. available lang sila for the whole family. Pag Uh, ano dun, banda sa may, ano namin, sa may CR. Yun, pull up bago mm. pasok sa CR. So, Oo. meron kaming mga ganun dito sa bahay aside sa outside, mga physical activities namin. That's good. Ano? Isa Mm-mm. pang tanong, Jalmin. Kumusta yung fasting application mo? Okay. Anong mga Um, fasting? Fasting. Actually, TMAD at saka OMAD. Nagtitimad ako mostly talaga, Uncle Justin. Sa morning, ano lang ako eh. Dati, black coffee with pinch of salt. Pero nag-tea na lang ako mas maganda Mm. kasi pag tea, Yeah. green tea. So, kasi ayokong ma-depend yung energy ko sa kape kasi tinry ko din kasi na mag-withdraw before sa kape. Kasi Mm. naaral ko din kay Dr. Rojo na 'pag hindi ka nakapagkape, kung nasanay ka daw magkape everyday tapos hindi ka lang nakapagkape once, Mm. mafi-feel mo yung masakit ang ulo, parang matamlay. So sabi ko, oo nga Uh, tinry kong hindi magkape. Hala, na-feel ko ngang sumakit ang ulo ko, yung parang matamlay ako. So, parang sabi niya, akala uh, mo energetic ka, pero hindi. Nakadepende yung katawan mo sa kape. So, why not, mag-green tea ka na lang kasi antioxidant, maganda pa siya sa skin. So, sabi ko, oo nga uh, naman. So, wala na akong masyadong ina-apply sa skin ko. So, tea na lang talaga every morning. Tapos mm. yun yung parang parang clean fasting sa morning tapos 11 yun yung pinaka ko diretso lunch, Meal. dinner. Pero 'pag medyo nakakain ako ng something sweets kasi minsan, na ako, nayayang kain ako. So sabi ko, okay konti na ano lang na nag-try. Sabi ko, sige i-ano ko na lang, ibawi ko na lang 'to sa sa fasting.
tong ano, yun din Ah, yung strategy ko pag something naka-cheat. So, dinadaan ko siya sa fasting. Kasi para so fasting. maano na lang din yung makabawi ako dun sa nakain ko na ano. Pero this time kasi Uncle Justin, every time may nagyayaya sa akin na kumain, sinasabi ko na, "Ay sige, thank you. Hindi kasi ako kumakain 'yan. Bawal ako tapos fasting." Parang, "Ha? Bakit?" So, yun parang mostly nagiging introduction ko ngayon. And then, yun yung opportunity ko to share about low carb. Parang ano ko Correct. na rin, tactic ko na rin na, ito kasi ganito, ganyan. So, nakakapag-share na rin Mm. ako about low carb. So, yun Oh, yung mga ano ko sa fasting, Uncle Justin. okay. Pero Oh, yung that's good. husband ko, mga anak ko, wala pa. Hindi pa sila Okay. ano sa into fasting. So si Mr. hindi pa nagpa-fast. Sanay pa rin ba siya? Pero ano na siya, Uncle Justin, ngayon, parang hindi na siya yung madaling magutom. Yung parang sa Oo. umaga kailangan kakain bago pumasok sa trabaho. So ngayon, ano siya, parang actually hindi na ako maagang gumising ngayon kasi sabi niya, "Don't worry, kaya ko ako na lang mag-prepare for myself bago mag-work." So, nabawasan rin yung preparation ko sa umaga na mag-prepare ng food. So, sabi ko, Oo. isang ano din yun na nabawasan yung since nung nag-low carb na yung husband ko, isa din yun na parang nakapagpahinga ako sa umaga. Na-liberate. So hindi na ako yung nagmamadali paggising sa umaga prepare ng ganito, ganyan, hindi na. So, ayun, isa din yun sa naging, breakthrough ng husband ko, hindi na siya madaling magutom. Tapos, hindi na rin siya yung parang siya na yung nagsasabi na hindi, siya na rin magre-remind na, "Uy, bawal 'yan." So, iba na yung linyahan niya ngayon. So, since nag-low carb, so iba na yung mga ano Ah, niya, siya na yung hindi. Actually, conscious nakakatuwa na. lang din kasi hindi lang siya sa sarili niya actually ang parang nabago, pati ka-office mate niya nung nakita siyang nag-reduce, tapos Oo. nag-e-exercise, MMA. So, yung mga kasama niya sa work, nagta-try na rin daw mag-low carb, enroll sa MMA, mag-walking. Sabi ko, Oo. "Ay, ang ganda yung impact ba from sa Oo. sarili ko sa kanya, nadala niya rin sa office niya." So, nakakatuwa lang na parang contagious ba, na ay Oo. maganda maganda yung yung effect nung nag-low carb kami. Sa huling bahagi ng ating kwentuhan ngayong gabi, Jalmin, hilingan kita ng maikling payo, tips at sa mga low carb beginners at sa iba pang mga taga-subaybay natin na gustong sumubok itong lifestyle. So, go ahead, Okay. please. Okay, so, again, thank you muna, Uncle Justin, for this opportunity to share our low Mm. carb journey no sa family namin. Natutuwa ako na maibahagi yung naging journey namin dito. So for Mm. those beginners at gustong subukan yung low carb, ma-advice ko lang is aralin muna nila. And then once maaral nila, they should decide kung ano bang klase silang low carber kasi merong tatlo yan eh. Merong strict low carb, merong or clean low carb, and then yung pangalawa is yung moderate, and then yung pangatlo is yung dirty low carb or lazy low carb. Parang nag-aaral lang sa school ba yung sobrang matalino na nag-aaral talaga, stricto sa pag-aaral. So yun yung mga strict low carb. Yung moderate, yung hindi masyado nag-aaral, pero nakukuha pa rin yung average na grado. So, effective pa din naman yan siya. And then yung pangatlo, yung medyo medyo tamad-tamaran lang pero andun pa rin yung
sabi niyang, okay, dapat makuha ko lang yung pasadong grado. So, yun. Dapat decide ikaw kung saan ka dito sa tatlo pag nag-aaral ka ng low carb. Kasi ito ng tatlong to, effective to eh. Merong mga ganitong klaseng naglo-low carb, strict low carber, moderate at saka dirty low carber. So decide first kung saan ka diyan, and then saka mo aralin ano yung next step, which is pag nag-start kang mag-low carb, kailangan dapat prepare ka kung ano yung, or malaman mo muna kung ano ba yung mga effect, mga epekto bago pag nag-start kang mag-low carb. Kasi meron talaga yan yung adjustment ng katawan natin, Uncle Justin, 'di ba? Yung tinatawag Keto nating flu. keto flu. So dapat aware ka niyan kasi opo. Kasi pag naramdaman mo yung mga signs and symptoms ng keto flu, parang sasabihin mo na, ay, ganito pala mag-low carb, parang ayoko na, susuko na kaagad. So, dapat alamin mo muna ano yung keto flow ng mga signs and symptoms kasi meron may pacing yan eh, may adjustment yung katawan natin para maka-adapt, no? Kasi ano tayo dito eh, fats adaptability. So, dapat alam natin yung process, yung journey natin dito, aral muna, tapos alamin kung anong klase kang low carber. And then pangatlo, ano yung mga signs and symptoms na pwede mong maramdaman para handa ka kung ma-feel mo yung mga ganong signs and symptoms. And then pang-apat, dapat alam mo kung anong gagawin mo pag naramdaman mo yun. Mostly sa keto flu lang, Uncle Justin, di ba? Ano lang naman, electrolytes, even water and salt. Yan, na yan, big help na yan. Kasi yung anak ko actually, Uncle Justin, naramdaman nila yung keto flu, isa yung muscle cramps. Naramdaman niya ng mga anak ko. So, every morning talagang, since nung nag-complain yung anak ko, yung dalawa kong anak, lalo na after taekwondo nila, sabi nila pagod daw yung paa nila, parang masakit. Sabi ko, hindi lang to para sa taekwondo nila, parang isa yata to sa mga signs sa keto flu. So, every morning, ayan, nagpe-prepare ako ng lukewarm water with pinch of salt. So, everyday na yan para hindi na nila maiwasan na yung mga other signs and symptoms ng keto flu. And then, maging consistent. Pag naaral mo na ano yung safety foods, ano yung cautious danger foods, ayun, tuloy-tuloy mo na yung pag-practice ng low carb. And then, pag sinabi nating treat, hindi yung treat na, kain ako ng ice cream, I deserve it. Kain ako ng ganito, I deserve. Treat ba yun? Di ba? Nakakasama nga yun sa katawan mo. Yun ba yung treat na tinatawag? Di ba? Pag treat, meaning to say, dapat masaya tayo, maganda yung resulta nito. So, hindi ibig sabihin na mag-cheat ka na pag nagawa mo yung ganitong, nakaano na ako na ilang days, nagawa kong mag-practice ng low carb. No. Dapat yung treat na tinatawag natin is yung, guilty free tayo after na, ay, eto na naman, natumba na naman, nadapa na naman, so back to zero. So, ayun, yung tinatawag nating treat, dapat make it sure na good for for ourselves. And then dapat surround yourself with same mindset. Kasi kung nagpa-practice ka ng low carb, mahirap pag ikaw lang mag-isa eh. So na-feel ko yun before eh, na ako lang mag-isa, parang may moments na ang hirap lalo na pag-prepare ng mga pagkain, tapos 'di ba, parang hassle, separate sa pagkain mo, separate sa kanila. So dapat join sa mga community, and then look for someone na same ng goal sa'yo. So yun, isa din yun sa para magtuloy-tuloy ka sa pag-practice ng low carb. And then enjoy the journey. And then, gradually mong dahan-dahanin mo lang
palitan yung mga nakasanayan mo ng kinakain before. So, palitan mo yung ano, meron namang mga alternatives dito sa ano, sa low carb. Natuwa nga ako na, ay, may mabibili palang ganito, ganyan sa online. So, nung nag-aaral ako ng paano yung mga luto dito sa low carb, so sabi ko, ay parang same lang naman sa kinakain namin before, tinanggal lang yung talagang mga hindi na dapat nilalagay sa pagkain, same lang. So, ayun lang, tuloy-tuloy lang talaga Uncle Justin sa pag ano. And then kung gusto nating mapahaba yung buhay natin, make it sure na healthy tayo physically, mentally, emotionally, spiritually, holistic approach. So, through low carb, talagang mamimit natin yung natural healing dito. Hindi na natin kailangan ng mga medicine or maintenance. So, yun. And then, wag nating kalimutan, guide talaga ni Lord. Kasi, hindi rin ako nakarating dito, Uncle Justin, kung without His guidance. Siya talaga yung talagang nagturo sa akin na, ay, ito yung parang path mo. So, thank you Uncle Justin for this evening, and I hope Yeah. marami akong na-share at natutunan yung mga viewers natin dito sa Kwentong Kalokar. Yeah, I'm sure marami na tutunan. At maraming salamat sa iyo, Jalmin, at sa iyong sharing ngayong gabi. Kwentuhan tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ito po si Jalmin from Santos City, no? Ang kanyang tatlong kwento ng low carb na na-share. Maraming salamat at maraming magandang gabi sa inyo dyan sa Jensan City. Padayon, Jalmin. Thank you po. Bye-bye. Okay, bye-bye.